Hindi sumasabog, hindi nagpapaputok ng bala, at mas mababa sa $20 ang sandatang ito. Sa frontline ng Ukraine, nalilito nito ang Russian drones at binabago ang modernong digmaan habang nangingibabaw ang mga drone sa labanan. Mula sa kamikaze first-person view hanggang long-range loitering munitions, kasing halaga na ngayon ang pagpigil sa kanila tulad ng pagpapalipad. Ang depensa ng Ukraine ngayon ay binubuo mula sa $1 billion na Patriots hanggang do-it-yourself shotgun sa quadcopter. Pero ito ay ibang-iba talaga. Ang Aerotroll, oo, isa na namang binagong drone. Pero heto ang kakaiba. Hindi lang nito pinabagsak ang mga drone, kundi hinuhuli pa at dinadala buo sa puwersa ng Ukraine. Isang malaking tulong sa militar nilang kulang sa pondo. Ang Aerotroll ay mas mababa sa $20 at madaling gawing maramihan. At akala mo siguro hindi na magiging mas malikhain pa ang drone war ng Ukraine. Pero binago nito ang lahat. Ngayon, kung interesado ka sa kung paano binabago ng mga murang paraan ang makabagong digmaan, pindutin mo ang subscribe sa The Military Show. Inaaral namin ang mga taktikang humuhubog sa labanan sa hinaharap. Alamin natin kung paano gumagana ang Aerotroll at bakit ito maaaring maging game changer para sa tropa ng Ukraine sa unahan. Ang laban ng Ukraine sa mga drone ng Russia ay nagaganap sa dalawang larangan. Kailangan ng bansa pigilan ang gabi-gabing long-range missile at kamikaze Juran drone attacks ng Russia sa mga lungsod at mahalagang infrastruktura na malayo sa front lines. Gumagamit ito ng kombinasyon ng missile systems tulad ng Patriot at Iris-T, pati air-to-air missiles mula sa fighter jet at helicopter nito, mga elektronikong kagamitang pangdigma at mobile system na may machine gun gaya ng German Gepard. Sinusuportahan ito ng radar, thermal, at acoustic detection system na tumutukoy at sumusubaybay sa mga banta para mapabagsak ang mga ito. Sa kabilang banda, kailangan nitong harapin ang banta ng mga drone sa mga frontline. May dalawang bahagi ang usaping ito, mga reconnaissance drone at mga kamikaze first-person view drone. Para sa magkabilang panig, mahalaga ang reconnaissance drone sa mga operasyon sa at likod ng larangan ng labanan. Mula nang salakayin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022, ginagamit ng Russia ang mga reconnaissance drone para magmando ng artilyerya, glide bomb at drone laban sa mga target sa labanan at kalapit na lugar. Kasabay nito, gumaganap din ng parehong tungkulin ang reconnaissance drone ng Ukraine. Ang Orlan 10 ang pinakakaraniwang reconnaissance drone ng Russia, isang mass-produced at murang fixed-wing drone na gamit para sa intelligence, surveillance, at reconnaissance, intelligence, surveillance, and reconnaissance missions mula 2010. Maaari itong ilunsad gamit ang catapult at pinapatakbo ng artilyerya ng Russia, kaya mabilis matukoy ang posisyon ng Ukraine. Ang Orlan 10 ay may electro-optical at infrared na sensors. May ilang version na may dalang Lear 3 electronic warfare system na kayang mag-jam ng mga radio at cellular signal sa loob ng 37 milyang radius. Gumagamit din ang Russia ng 4-post at 4-post-R reconnaissance drones sa Ukraine. Ito ay mga medium altitude, long endurance na drones na base sa Israeli Searcher Mark. Dalawa ginagamit para sa pagmamanman, ngunit kaya ring magdala ng maliliit na laser-guided na bomba sa kanilang combat variants. Kailangan ding harapin ng Ukraine ang Zastava short-range surveillance drone na base rin sa isang Israeli na sistema, ang Israel Aerospace Industries Bird Eye. 400 ang Covert OP's Optimized Tachyon Flying Wing Drone at ang Zala 421-16 E5 High Definition, isang commercial-grade fixed-wing drone para sa inspeksyon ng infrastruktura at artillery spotting. Patuloy itong nagbabantay sa kalapit na likurang lugar, naghahanap ng mga tangke ng Ukranya, kagamitan sa komunikasyon ng artilyerya, electronic warfare system, at kamakailan, mga unmanned aerial vehicle operator at lugar ng paglulunsad. Kaya napakahalaga para sa Ukranya na mapabagsak agad ang mga spotted drone na ito sa lalong madaling panahon. Ang pag-agaw sa paningin ng kalaban ay malaking taktikal na bentahe. Nagbibigay ito sa puwersa ng Ukranya ng kalayaang maghukay, gumalaw, at maghatid ng supply sa unahan nang hindi natatakot na matukoy at atakihin agad. Noong una,
pump-action shotgun at portable electronic warfare kit na may maikling abot ang gamit ng Ukraine infantry sa unahan para pabagsakin ang mga drone. Ang mga kit na ito ay nagjajam ng radio signal na ginagamit sa pagkontrol ng mga drone ng Rusya. Kaya nagkakamali ang target, bumabagsak, o minsan bumabalik sa pinagmulan ng walang pinsala. Bihira na ngayon na makakita ng infantry ng Ukraine sa unahan na walang electronic warfare or electronic warfare kit at mga shotgun. Naging karaniwang gamit na rin ito para sa mga crew ng tangke at artilleriya at mga unit ng komunikasyon. Ngunit limitado ang kanilang bisa. Una, dahil sa sobrang haba ng linya ng labanan, napakahirap at napakamahal magkaroon ng kumpletong electronic warfare coverage. Pagsapit ng Setyembre 2025, ayon sa pinakamataas na komandante militar ng Ukraine, si General Oleksandr Syrsky, umabot na sa humigit kumulang 800 milya ang linya ng labanan. Iyan ay pagtaas ng humigit kumulang 125 milya kumpara sa nakaraang taon, na nagpilit sa Ukraine na humarap sa pagitan ng 100 at 60 at 100 at 70 labanan araw-araw. Ang Ukrainian electronic warfare system na Bukovel AD ay kayang mag-jam ng drone signal hanggang 12.5 milya. Pero sa harap, portable unit sa trintsera lang ang gamit na may abot na 1 hanggang 3 milya. Ibig sabihin, para tuloy-tuloy ang coverage, kailangang maglagay ng ganitong sistema bawat ilang milya, lalo na sa mga delikadong sektor. Tinataya ng mga analyst na sa average na 1.25 milya ng coverage para sa bawat electronic warfare system, kakailanganin ng Ukraine ng humigit kumulang 600 network system para epektibong matakpan ang buong linya ng labanan. Ang portable na electronic warfare jammer at mas advanced na sistemang tulad ng Bukovel ay nagkakahalaga ng 500 hanggang 10,000 dolyar, kadalasan nasa 1,000 hanggang 3,000 dolyar. Kung ipagpapalagay natin na ang average na halaga ay nasa 2,000 dolyar, nangangahulugan ito na kakailanganin ng Ukraine ng humigit kumulang 1.2 milyong dolyar para sa electronic warfare equipment pa lang. Kasama ang redundancy, maintenance, pagsasanay ng operator, at integrasyon sa command system. Malamang aabot sa 1.5 hanggang 2 bilyong dolyar ang kabuang gastos. Ang mga shotgun naman ay mas mura at mas marami. Bukod pa sa mga shotgun na inaangkat mula sa United States at Turkey. Noong Mayo 2025, inaprubahan ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang 3 pagbabago ng mga lokal na ginawang pump-action shotgun para sa operasyonal na paggamit sa loob ng puwersa ng depensa. Ang mga gawa sa Ukraine na 12-gauge pump-action shotgun na ito ay gumagamit ng 76mm na bala na maaring lagyan ng slugs o shot. Kapag nilagyan ng shot, napatunayan nilang epektibo ang unmanned aerial vehicle sa pagpapatama sa malapitan, lalo na kapag malapit na ang drone sa target. Bagamat hindi malinaw kung magkano ang halaga ng mga Ukrainian na shotgun na ito, karaniwan ang mga bagong pump-action shotgun ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 200 hanggang 300 at 50 dolyar, kaya't medyo mura sila. Pero pagdating sa mga sistema ng armas, talagang huling option lang sila. Pisikal na solusyon laban sa mga drone. Kaya hindi sila ang uri ng armas na gugustuhin mong gawing pangunahing depensa laban sa mga drone. Kailangan ng Ukraine ng 10,000 shotgun para sapat ang armas ng kanilang puwersa sa harapan, na aabot sa 10 o daan-daang milyong dolyar ang gastos. Gayunpaman, dahil sa pagkalat ng bala ng shotgun, mas malaki ang tsansang tumama ito sa Russian drone. Kailangan pa rin dito ang kasanayan at kalmadong pag-iisip ng tao na mahirap gawin sa magulong sitwasyon ng labanan. Noong 2024 nakaisip ang Ukraine ng solusyon, gamit ang sarili nitong mga first-person view drone para atakihin ang mga Russian na reconnaissance drone. Magagamit nila ang murang at nakamamatay na quadcopter para pabagsakin ang Russian kamikaze quadcopter at mas malalaking reconnaissance drone ng mga Ruso, katulad ng Orlan 10 milyon ang taunang produksyon ng first-person view quadcopter na ginagamit ng Ukraine, at karaniwan ay ilang daang dolyar lang ang presyo para gamitin sa ganitong gawain. Napatunayang epektibo ang estratehiya. Sa simula, pinabagsak ng mga Ukrainian drone pilot ang mga Russian unmanned aerial vehicle sa pamamagitan ng pisikal na paraan,
gamit ang mga binagong first-person view drone na inilulunsad nila at sinasalpok sa mga ito sa paglipas ng panahon. May pampasabog ang mga mini-interceptor drone, kaya hindi lang nila pinapabagsak, kundi pinapasabog din ang Russian reconnaissance drone. May limitasyon pa rin ito. Epektibo ang estratehiya sa pagsira ng Russian drone, ngunit nasisira din ang Ukrainian interceptor drone. Sa madaling sabi, palitan lang ang drone ng drone na hindi na mare-recover para sa susunod na gamit. Solusyon ng Ukraine: lagyan ng shotgun ang mga Ukrainian drone para agad magamit. Pinapaputukan ng shotgun ang target, tapos bumabalik ang drone na buo at handa sa susunod na misyon. Lumitaw ang bagong problema sa unang pagsubok. Ang drone na may shotgun ay nakakaputok lang ng isa o dalawang bala bago i-reload. Kung hindi tama ang recoil balance, pwedeng matumba at bumagsak ang drone sa ere dahil sa putok. Dito papasok ang pangunahing tauhan ng kwento. Si Andrei Pavlovsky ay isang inhinyerong Ukranyano na nag-develop ng isa sa mga unang drone shotgun. Simula ng pananakop, kasali na siya sa pag-develop ng sandata, paggawa ng robot para sa lohistika at pag-dispose ng bomba sa mga kaibigan niya sa unahan. Nang maging himpapawid ang bagong larangan ng labanan, nagdesenyo siya ng gamit para pabagsakin ang mga Russian first-person view at reconnaissance drone. Una niyang tagumpay ang pagbuo at pagpatente ng recoil-free na shotgun shell na halos walang sipa para sa drone kapag pinaputok sa ere. Maaaring solusyon ito sa recoil ng Ukrainian drone shotgun. Gayunpaman, sa likod ng mga pangyayari, si Pavlovsky ay gumagawa ng mas simple pang kagamitan: ang Aerotroll. Tulad ng nabanggit, ang Aerotroll ay hindi lang nagpapabagsak ng Russian drone, kundi tumutulong din sa pagkuha at paglilipat ng mga ito sa Ukrainian intelligence. Sa una, nag-focus si Pavlovsky sa kanyang recoil-free shotgun bala dahil naniniwala siyang malaki ang potensyal nito. Gayunpaman, sa nangyari, mukhang ang Aerotroll ang naging unang imbensyon niya na malawakang ginamit. Ang aparato ay na-patent na at mabibili sa Brave One Market, isang plataporma kung saan pwedeng pamahalaan ng mga puwersang Ukranyano ang pagbili ng supply sa desentralisadong paraan. Para sa humigit kumulang $18 at 50 sentimo bawat isa. Ayon kay Pavlovsky, ilang daang aparato na ang naipadala sa mga unit ng militar sa unahan. Para makabuo ng mga taktika sa paggamit nito, sanayin ang drone operator at magbigay ng feedback para sa pagpapahusay ng sistema. Iniulat na ginagamit na ito laban sa Russian reconnaissance at first-person view drones, pati na rin sa ambush UAVs. Karaniwan, mga first-person view drone ito na ginagabayan ng fiber optic cable na iniiwan ng mga Ruso sa tabi ng kalsada. Kapag may na-detect silang sasakyan o puwersang Ukrainian sa kalsada, agad nila itong inaatake. Kaya kadalasang nabibigla ang mga target. Paano nga ba gumagana ang makabagong sistemang ito? At ano ang dahilan kung bakit ito ay isang napakahusay na opsyon? Ibig sabihin, hindi gagamit ng bala, shell, or missile laban sa kanila. Ang Aerotroll ay nakakabit sa carrier drone at sumasalo ng mga drone ng Russia gamit ang lambat na parang panghuli ng isda. Kung titingnan, kahawig ito ng isang sea troll, yung mga lambat na ginagamit ng mga barkong pangisda o ng mga barkong pandigma para maghanap ng mga mina. Ngayon, ang konsepto ng paggamit ng lambat para mahuli ang mga drone ay hindi naman talaga revolusyonaryo sa sarili nito. May iba't ibang sistema ng lambat na umiiral at ilan ay nagamit na sa Ukraine. Ang pinakakilala sa mga sistemang ito ay marahil ang Drone Hunter FP200 mula sa Fortum Technologies. Ang autonomous na V-takeoff and landing drone na ito ay may trademark na net gun system na nagpapalipad ng mabilis na lumalawak na lambat sa mga kalabang drone. May dalawang variant ito: maliit na lambat para sa attack mode na tumatarget sa group isa at dalawa first-person view type na drones, at malaking lambat para sa defense mode, panghuli ng mas malalaki, mabilis, at fixed-wing na drone gaya ng Geron drones. Ang nahuli ay itinatali at dinadala sa ligtas na lugar para sa forensic analysis. Ang Defend Air System ng Para-Zero Technologies ay isang multi-configurable anti-drone system na gumagamit ng lambat. Pwede itong gamitin gamit ang interception drone, turret o handheld net gun para mahuli ang mga drone sa ere. Gumagamit ito ng mga lambat na may sukat mula
30 hanggang 300 at 30 talampakan sa layo na 6.5 hanggang mahigit 300 talampakan at ini-integrate ito sa radar, C2 at radio frequency systems. Dinisenyo ito para sa mababang collateral damage sa mga urban o sensitibong lugar. May iba pang net-based na sistema para sa mas tiyak na gamit. Ang Skywall Patrol ng OpenWorks Engineering ay isang handheld system na nagpapaputok ng lambat na may parachute para ligtas at kontroladong pababain ang drone, binabawasan ang pinsala at pinapadali ang recovery para sa intelligence gathering. Gaya nito, ang Iron Drone mula Ondas ay AI-enabled na automated drone na gumagamit ng ballistic nets at parachute para hulihin at ligtas ibaba ang mga mapanganib na drone. Sinubukan din ng Rusya ang mga anti-drone system na gumagamit ng lambat na, gaya ng makikita natin mamaya, ay naging bahagi sa pagbuo ng Aerotroll. Ang NetComet system ay binubuo ng interceptor drone na nagpapalipad ng lambat para masilo ang mga drone ng Ukranya sa ere. At parehong malawakan ang paggamit ng mga anti-drone na lambat ng pangingisda ng panig ng Rusya at Ukranya. Inilagay ito sa itaas ng mga rutang logistika para hadlangan ang mga drone ng kalaban na umatake sa mga dumadaang sasakyan. Dahil sa mga sistemang gumagamit ng lambat sa merkado, marami ng kakompetensya ang Aerotroll. Mayroon din itong mahahalagang katangian na nagbibigay dito ng malinaw na kalamangan kumpara sa mas kilala, pinondohan, at mas mahal na mga opsyon. Sa simula, ang aparato ay purong mekanikal, walang elektronikong bahagi, at nakakabit sa quadcopter na 38 cm ang frame. Maliban sa lambat panghuli ng isda na nasa mga kalsada, may mga net-based anti-drone system na gumagamit ng elektronikong bahagi, kaya mas mahal at mas komplikado ang paggawa. Bukod dito, ang ibang mga sistema, kasama ang Ruso, ay gumagamit ng iba't ibang bersyon ng karaniwang mesh na lambat. Ang Aerotroll ay gumagamit ng patayong sling imbes na manipis na tali upang masabit ang propeller ng kalabang drone, hindi para hulihin ang buong drone. Ang buong sistema ay tumitimbang lamang ng mahigit 10.5 onsa na mas magaan ng malaki kumpara sa shotgun interceptor na karaniwang 5 beses ang bigat. Dahil magaan ang aparato, kaunti lang ang epekto nito sa paglipad at performance ng carrier drone. Kumpara sa ibang sistemang may mabibigat na elektronikong bahagi at lambat, ang sling structure ng Aerotroll ay wala ring epekto sa aerodynamics ng unmanned aerial vehicle. At dahil manipis ang sling, halos hindi ito makita ng mga kalabang operator, lalo na kapag malayo. O gamit ang mga Kevlar variant na nasubukan na ni Pavlovsky, napakadali rin nitong gamitin. Madaling ikabit ang Aerotroll sa drone sa loob ng minuto gamit ang tali o clip at magagamit agad paglipad pa lang. Sa eksklusibong panayam sa Ukrainska Pravda website, detalyadong ipinaliwanag ni Pavlovsky kung paano ito gumagana. Una, tinutukoy ang drone ng kalaban gamit ang radar o visual na pagmamasid. Pagkatapos, inuutusan ng mag-take off at lumapit sa target. Mas epektibo ang Aerotroll kapag dala ng carrier. Ang unmanned aerial vehicle ay may thermal imaging camera. Dahil dito, malinaw na nakikita ng operator ang kalabang quadcopter at nalalapitan ito. Pwedeng ulit-ulitin ang paglapit hanggat mahuli ang target. Hindi alam ng pilotong Ruso ang nangyayari sa pagkakahuli. Hindi kita mula sa malayo ang troll. At kahit tutukan ng kamera ng Ukranya drone, huli na para may magawa pa. Isa pang pagkakaiba ng Aerotroll sa ibang sistemang may lambat ay ang espesyal nitong disenyo bilang pananggalang na kagamitan. Pangunahing ginagamit ito sa ibabaw ng mga posisyon ng Ukranya o likod ng linya ng labanan. Ayon kay Pavlovsky, para ito sa mga unit ng pagsalakay at impanterya na laging nasa trinsera, kung saan problema ang mga drone ng kalaban sa pagmamanman. Sabi pa niya, nakatutok din ako sa espesyal na puwersa at mga misyon sa harapan. Sa kabilang banda, karamihan sa iba pang mga sistemang gumagamit ng net ay para sa dalawang gamit, pang-opensa at depensa, at para rin sa mas malawak na saklaw ng mga lugar. Tulad ng pagprotekta sa infrastruktura laban sa long-range Geron drone, nag-aalok ang Aerotroll ng dalawang opsyon para labanan ang mga drone. Pwedeng tanggalin ang troll matapos mahuli ang Russian drone para agad itong bumagsak, o dalhin ng carrier drone ang unmanned aerial vehicle sa likod at kunin ito para sa pananaliksik kapag ubos na ang baterya.
Ang pinakamalaking benepisyo ng Aerotrol para sa mga tropang Ukrainian ay ang mura nitong gastos at kakayahang palakihin ang operasyon. Kung ikukumpara sa ibang mga sistema, yung $18 at 50 sentimo kada unit ay sobrang mura. Ang Skywall 100 handheld launcher ay nagkakahalaga ng halos $20,000 hindi pa kasama ang net projectile. Ang Defender at the Drone Hunter systems ay nagkakahalaga ng $10,000 o $100,000 bawat isa. Kasama rin ang Ukrainian Varta Drone Hunter, isang kinetic shotgun-based drone interceptor, na may presyong medyo abot kayang $300 at $25 ay 17 beses pa ring mas mahal kaysa sa Aerotrol. Hindi na kailangang sabihin. Sa presyong $20, bawat unit napakaganda ng cost-to-kill ratio ng Aerotrol. Ayon kay Pavlovsky, sa ngayon, ang isang Russian ambush drone ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,000 hanggang 1,000 at $500. At ang DJI Matrix 4T ay mga $5,000. Masakit sigurong makita na ang mas mahal mong drone ay natatalo ng murang simpleng aparato. Iyan ang kinakaharap ng mga Ruso. Ayon kay Pavlovsky, isang unit militar ng Ukraine na bihasa sa kanyang sistema ang nakapagpabagsak ng 14 Russian unmanned aerial vehicle sa 15 sorties. Maganda ang kill rate ng Aerotrol sa lahat ng sukatan. At patuloy pa rin ang pagdevelop ng sistema. Batay sa karanasan sa labanan, inangkop ni Pavlovsky ang Aerotrol para magdala ng pampasabog sa paglalagay ng mina at pagtutok sa mas malalaki at mahal na target gaya ng mga antena, communication tower at baril ng artilyerya. Pinatunayan ng mga pagsubok sa training range na kayang ikabit ng drone ang pampasabog at makalayo bago sumabog. Sinubukan niya ang iba't ibang materyales para sa sling at maganda ang naging resulta ng Kevlar. Sabi niya, ang mga sling ay lubos na hindi nakikita sa himpapawid, mula man sa lupa o sa kamera ng drone. Ayon pa sa kanya, sa layo lang na 3 metro o 10 talampakan napapansin ng drone operator ang nahuhuli nila. Sa huli, mas malalaking sling ang ginamit namin para mas makatipid sa sistema. Ang ideya para sa sistema ay inspirasyon din mula sa Russian Net Comet system. Lalo na sa mga limitasyon nito, ang parihabang disenyo ng Russian drone ay nagdudulot ng sail effect na nagpapahirap magmaniobra at kontrolin sa mataas na bilis. Ang lambat ay maaaring itulak o ilihis ng hangin, kaya kailangan ng mahusay na piloto at tamang kondisyon ng panahon para maging epektibo. Kahit ganoon, pinipigilan ng patayong lambat ang drone na magbalik ng nahuling unmanned aerial vehicle o magdala ng pampasabog para sa ibang pag-atake. Ang koponan ng Ukrainian Dronarium Drone Academy na nagpakita ng katulad na disenyo sa Japan noong 2015 at nakaranas din ng kaparehong mga issue ay naging inspirasyon din para kay Pavlovsky at nakibahagi sa pagbuo ng Aerotrol. Nagawa kong lutasin ang mga problema ng dekada ng disenyo na iyon sa pamamagitan ng isang ganap na bagong paraan. Ayon sa kanyang pagkukwento, nagsagawa kami ng pagsubok kasama ang mga eksperto mula sa Dronarium Training Academy. Nagpakita sila ng interes, kaya iminungkahi kong isama ang Aerotrol Drone Capture System sa training ng akademya. Dahil sa maraming benepisyo, suporta ng Ukrainian military, at magagandang unang hakbang, ang susunod na yugto ng Aerotrol ay seryeng produksyon. Sa ganitong usapan, siguradong kailangan pa ni Pavlovsky ng tulong. Kahit walang technical na training, kayang gumawa ng 10 Aerotrol bawat araw, pero hanggang ngayon, siya pa rin ang gumagawa ng lahat. May plano ng palakihin ang produksyon. At baka sa susunod naming ulat tungkol sa Aerotrol, isa na ito sa pinakamarami at kilalang sandata ng Ukraine at mga kaalyado nito. Siyempre, patuloy naming ibabalita sa inyo ang lahat ng pinakabagong kaganapan sa drone warfare. Kaya mag-subscribe na kayo sa channel at i-enable ang notifications para hindi kayo mahuli sa balita. Salamat sa panonood.